So ito yung motor. So ito po ay powered by solar. So 1,650 na solar panel array dyan sa ating bubungan. So ayan, yan yung nagpa-power up ng ating bahay, same time ng mga motorized. Ayan, so PM lang po sa mga gustong interesado na magpakabit. I-install din po tayo. Ito po ay modified hybrid po ang ginawa ko dito sa setup na to. Off-grid inverter and on-grid inverter. Bali modified po yan, kaya napakaganda po ng setup na to, no? Mga kasaka, isang mapagpalang araw. Tayo ay meron panibagong update. Patagal-tagal tayong walang upload ng video. So summer day, napakainit, napakataas ng sikat ng araw. At the same time, dahil ganyan, very dry ang ating lupa. Pero kahit ganon, tingin ko naman maganda yung ating pagtatanim ng lettuce. At the same time, meron tayong naharvestan na doon na mustasa at pechay, itong nasa shade net na to. At sa katabi niyan ay meron naman tanim dyan na mga squash, kalabasa. So ayan, so gusto kong sabihin sa inyo ano ba yung source of water natin. So meron tayo ditong pinahukay na deep well. So ito yung motor. Ayan. Tapos ito yung pinagkukunan natin ng tubig. By the way, meron nga pala mga tanim tayo dito, talbos ng kamote. So yan yung ating tanim dito sa ating front yard. So ayan. So ito, pinapandar namin to from 8 AM to 1 PM. So ito po ay powered by solar. So meron po tayo ditong already installed or existing na solar panel. Ayan mga kasaka, meron tayong total 1.665 o 1,650 na solar panel array dyan sa ating bubungan. So ayan, yan yung nagpa-power up ng ating bahay, same time ng mga motorized na gamit natin sa pagpapatubig. So ito yung ating system mga kasaka. So ayan yung ating system mga kasaka. So ito yung ating inverter, bali dalawang inverter. So ito yung off-grid inverter at ito naman yung on-grid inverter. So pahinga siya. So tapos ito naman yung solar charge controller natin, itong dalawa. So may mga previous videos na ako na about dito sa setup natin. Panoorin nyo na lang po, tingnan nyo po sa video section. At sa ngayon ay nagluluto po tayo ng rice cooker. So yung rice cooker natin ay nagko-consume siya ng 700 watts. At makikita nyo po, bukas din yung ating refrigerator na inverter at mga load na electric fan. At ayan, so nag-generate po ang ating solar panel ng 791 watts na lahat po yan ay papunta na po sa load natin. So yan po yung nag-generate natin solar panel. So sa solar charge controller ay 12 amps. Tapos dito po ay ayan, 15 to 19 amps. Nag-generate siya ng 600 watts. Dito naman po, ayan, nasa 400 watts po dyan. Kaya lang po ay nagko-control na po siya kasi full charge na po yung ating battery. So ayan, bali in the whole month ito na po yung nag-generate ng ating solar panel. Ayan, solar panel, contribution na po yan ng solar panel at saka ng ating batteries. Bali 75 kilowatt hour na po in 1 month na consume natin. Yung pa mga kasaka, free energy from solar. Ayan, so PM lang po sa mga gustong interesado na magpakabit. I-install din po tayo. Ito po ay modified hybrid po ang ginawa ko dito
sa setup na to. Off-grid inverter and on-grid inverter. Bali, modified po yan. Kaya napakaganda po ng setup na to, no? Yun. Ito muna po yung ating video kung paano kami gumagamit ng tubig sa aming farm. Gamit lang po ang renewable energy. Wala po tayong binabayarang krudo. Wala po tayong binabayarang kuryente. It's all free. Gamit lang po ang araw. So, dahil sa system na to. Ayun, kontakin nyo lang po ako. Mag-message lang po kayo dyan sa aking Facebook account. My name is Joey Albert Bueno. So kung gusto niyo po magpa-setup ng solar panel tulad nito, pag-usapan po natin yan at kontakan nyo lang po ako. Yun po, keep safe, God bless po mga kasapa.